Ang silid-aralan ay puno ng ingay ng mga nagtatawanan at mga nag-uumpukan. Ngunit sa sulok, si Danilo Dani Reyes, 16 na taong gulang, ay tahimik na nakaupo, hindi gumagalaw. Nagdarasal na sana ay hindi pa magsimula ang klase. Sa loob ng kanyang lumang bag na gawa sa sako ay naroon ang 3 supot ng turon. Turon na saging na may manipis, malutong na balat, bagong luto at umaalingasaw ang amoy ng asukal na natutunaw sa mainit na mantika. Hindi niya iniisip na ganito kalala ang amoy. Pumasok si Binibini Ramos, ang guro sa Filipino, at kasabay ng kanyang pagdating ay ang pagtayo ni Rafael, ang kinikilalang hari ng kanilang klase na nakatayo sa gitna. "Ano yan, Danny?" tanong ni Rafael. Nakataas ang isang kilay. Ang mga mata niya ay nakatingin sa tila tumatagas na mantika sa gilid ng sako ni Danny. Wala, Rafael. Sige, umupo na tayo." Tumawa ng malakas si Rafael at lumingon sa mga kaklase. "Amoy palengke. Sino ba ang nagdala ng kain ng turon dito? Tingnan niyo si Danny, guys. Ayos ah. Para ka na talagang tendero dito sa loob ng St. Jude High School." Ang tawa ni Rafael ay sinundan ng hagik-hika ng kanyang barkada, lalo na nina Carla at Miguel. Si Carla ay nagtakip ng ilong. "Oh my God, sobrang nakakadiri ka na. Ang init na nga tapos may turon pa. Dito tayo nag-aaral, hindi sa kanto." Para kay Danny, bawat tawa ay parang matatalim na kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Pilit siyang umingiti, nagkunwari na hindi niya naririnig. "Kailangan ko kasing makabenta bago mag-break. Pasensya na," sabi ni Danny. Nangaasar naman si Rafael na lumapit sa mesa ni Danny at kinuha ang isa sa mga turon. "Sige na nga, magkano ba to? Para lang kasing awang-awa na ako sa'yo, turon boy." Nagtaka naman si Danny at ang kanyang tinig ay nanginginig. "5 piso. Huwag mo nang kunin yan, Rafael. Baka makita ni ma'am." Ngunit bago pa matapos si Danny, kinuha ni Rafael ang turon, kinagat ito, at pagkatapos ay ibinuga sa basurahan. "Yak! Hindi masarap. Ang panis na saging mo, Danny. Ito na lang, keep the change," sabi ni Rafael. Ibinato ni Rafael ang isang barya, 1 piso sa harap ni Danny. Ang barya ay umikot-ikot sa sahig, parang kumakatawan sa pagkakawindang ng dignidad ni Danny. Nag-alab ang mga mata ni Danny sa kahihiyan at galit, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. "Kailangan ko yung benta, Rafael. Pambili ko ng panggamot ni inay." "Anong pakialam ko? Magbenta ka sa labas. Huwag dito sa loob ng klase. Hindi mo kami kauri. Kaya sige, lumabas ka na at magbenta," sabi ni Rafael. Hindi na nakatiis si Danny. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag, at nagmadaling lumabas ng silid-aralan. Ang luha ay malapit nang bumagsak. Bago siya umalis, may sinabi si Binibining Ramos. "Danilo, saan ka pupunta? Bumalik ka rito." Ngunit huli na. Tumakbo si Danny palabas, dala-dala ang amoy ng turon, ang amoy ng kanyang pangailangan, at ang kirot ng pagpapahiya. Ang hiyaw ng mga tawa ay humabol sa kanya hanggang sa makalabas siya ng gusali. Ito ang huling araw na ipinagbili niya ang sarili niya ng ganoon. Sa loob ng bakanteng silid-aklatan, umiiyak si Danny. Hinahaplos ang mga turon na hindi na naibenta. Ang kita sa araw na yon ay nakasalalay sa mga to. "Patawad, inay. Patawad, Panginoon. Hindi na ako babalik sa paaralan na to," umiiyak na sabi ni Danny. Ang desisyon niya ay mabilis. Ang mga kaklase niya ay hindi lang basta-basta nangaasar. Winalang hiya nila ang kanyang pagkatao, ang kanyang pangailangan, at ang kanyang pagsisikap. Kinaumagahan, hindi na pumasok si Danny.
Nakahanap siya ng trabaho bilang kargadora sa isang maliit na pamilihan. Nagtitinda ng turon sa gabi at nag-aaral sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang kanyang buhay ay naging isang patuloy na pagpupunyagi. Samantala, sa St. Jude High School, si Rafaela, Carla at Miguel ay patuloy na namayagpag. Si Rafael ay mayabang at laging mayaman. Sayang, wala na si Turun Boy. Sino na lang ang aasarin natin? Sabi ni Carla. Wala yon. Sino ba naman siya? Isang pulubi na umaasa sa balat ng saging. Saan ba siya pupunta? Sa pagtitinda pa rin ng turon? Hindi niya tayo maaabot. Sagot ni Rafael. Ito ang sumpa na inukit ni Rafael sa kanyang puso na ang mga taong katulad ni Danny ay mananatili sa ibaba habang sila ay nasa itaas. Ang pag-aakala na ang kayamanan at kapanganakan ay mananatili habang ang pagsikap at tiyaga ay walang halaga. 15 taon ang lumipas. Ang buhay ay nagpatuloy. Si Danny ay naging Daniel Reyes, isang pangalan na hindi na iniuugnay sa amoy ng turon. Sa pamamagitang matinding sipag at ang tulong ng isang matandang negosyanteng naging tagapayo niya. Nakatapos siya ng business management sa gabi at nakapagpatayo ng isang maliit na kumpanya ng food export. Samantala, sina Rafael, Carla at Miguel ay nagtamo ng iba't ibang kapalaran. Si Miguel, matapos magwaldas ng mana, ay nasa gitna ng isang financial crisis. Si Carla naman ay nagtatrabaho sa isang call center at si Miguel ay isang ahente ng insurance na hirap magbenta. Taong 2025, ang 20th Grand Alumni Homecoming ng St. Jude High School. Ang ballroom ng isang 5-star na hotel ay puno ng dating estudyante. Lahat ay nagpapakita ng kanilang tagumpay. Si Rafael, kahit hirap na hirap, ay nagsuot ng mamahaling damit at nagkunwari na matagumpay. Ang tanging paraan niya para makabalik ay ang magpakita ng yaman. Napakababa naman ng mga tao dito. Parang wala tayong kauri. Sana man lang mayroong CEO o presidente na dadalo. Sabi ni Rafael kay Carla at Miguel. Hayaan mo na. Ikaw, Rafael, mukhang mayaman ka pa rin. Walang makakaalam na may problema ka. Pumasok si Daniel Reyes. Hindi na siya ang bata na may mantsa ng mantika sa sako. Siya ay nakasuot ng isang bespoke suit. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Ang kanyang kasama ay si Attorney Fernandez, isa sa pinakamahusay na abogado sa bansa. Nagulantang ang lahat, nagbulungan sila. Si Danny Reyes ba yan? Ang Turun Boy? Nakita ni na Rafael, Carla at Miguel si Daniel. Hindi. Hindi yan si Danny. Sabi ni Rafael. Biglang nagbago ang kulay ng muka. Parang may-ari ng buong lugar. Ang galing ng suit niya ha. Tingnan mo ang paglalakad. Sabi naman ni Miguel. Pero saan siya kumuha ng ganyang yaman? Dagdag naman ni Carla. Naglakad si Daniel sa direksyon ni na Rafael. Ang mga mata niya ay walang emosyon. Ang hangin ay tila nagbago at ang lahat ay nanahimik. Magandang gabi, Rafael, Carla, Miguel. Sabi ni Daniel, taas noo. Pilit nang umiti si Rafael at nagkunwari. Danny, nandito ka na pala. Akala ko nagtitinda ka pa rin ng turon sa kanto. Ah, ito palang successful na Danny. Akala ko hindi ka namin makikita. Ang tinig ni Daniel ay malamig at matindi. Hindi ako nagtitinda ng turon sa kanto. Gumagawa ako ng turon para sa export. Ang kumpanya ko, ang Golden Pill Foods, ang pinakamalaking exporter ng mga produkto ng saging sa buong Asia. Ang kanilang mga panga ay literal na nalaglag. Hindi na nakaimik si Rafael. Ang buong kwarto ay tila natigil. Sa katunayan, Rafael, ang buong banana plantation na balak mong bilhin
Ako nang may-ari. Yun ang bumubuo ng 40% ng aking supply ng saging. Sabi ni Daniel, sabay lingon kay Rafael. Ito na ang punto ng matinding drama. Galit at hiya. Hindi na kayang itago ni Rafael ang kanyang pagkagulat. Nagsisinungaling ka. Hindi ka maaaring maging matagumpay. Tandaan mo ikaw, Boy Turon, ang pulubi. Hindi mo kami kauri. Ang mga katulad mo ay nakasalalay sa amin. Hindi ang kabaliktaran. Tumawa si Daniel, ngunit walang tuwa. Ganoon ba? Tingnan na lang natin. Hinarap ni Daniel si Rafael, na ngayon ay halos umiiyak na sa galit at hiya. Ikaw, Rafael, ang nagtatawa sa akin. Ikaw ang nagtapon ng barya, 1 piso, sa isang taong nangangailangan ng 5 piso para sa gamot ng kanyang ina. Hindi mo lang ako hinamak. Hinamak mo ang dignidad ng pagpupunyagi. Hinamak mo ang bawat patak ng mantika na kailangan kong sunugin para makabayad sa aking pag-aaral. Wala kang karapatan. Ano ngayon kung may pera ka? Hindi mo mababago ang nakaraan. Huminga ng malalim si Daniel. Ang kanyang tinig ay tumaas ng kaunti. Ang nakaraan? Yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung hindi mo ako pinalaya sa klase, baka isa na lang akong empleyado ngayon. Ang turon ang naging inspirasyon ko para maging mas malaki kaysa sa inyong panlalait. Bigla namang nagsalita si Carla. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi. Daniel, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ganito ka magtatagumpay. Nagkamali kami sa'yo. Lumingon si Daniel kay Carla. Hindi niyo ako hinamak dahil mahirap ako. Hinamak niyo ako dahil nagtatrabaho ako. Yan ang malaking pagkakaiba, Carla. Ang dignidad ay hindi nabibili sa dami ng pera sa bangko, kundi sa paraan ng pagkuha mo nito. Napilitang magtapat si Rafael dahil sa hiya at sa matinding pangailangan. Oo na, sige na. May problema ako, Danny. Malaki. Ang kumpanya namin ay babagsak. Kung hindi ako makakakuha ng pondo, mawawala ang lahat. Daniel, sana naman, kahit konti man lang, tulungan mo ako. Lumuhod si Rafael. Oo, Daniel. Nagmamakaawa ako. Ibigay mo sa akin ang pambayad utang. Mahinahon namang sumagot si Daniel. Kailangan mo ng tulong, di ba? Sigurado ka? Matapos mo akong hamakin? Matapos mong itapon ang turon sa basurahan? Tumingin si Daniel sa lahat ng mga kaklase. Ang kanyang tinig ay seryoso. Umabot sa kanyang sulok ng silid. Ang Boy Turon. Ito ang pangalan na ibinigay niyo sa akin. Ngayon, ako ang Turon Boy na magpapasya sa inyong kapalaran. Tutulungan kita, Rafael, pero may isang kondisyon. Kailangan mo magtrabaho sa aking banana plantation sa loob ng 1 taon. Walang sahod, paglilinis ng saging, pagluluto ng turon, hindi bilang boss, kundi bilang isang manggagawa. Gusto kong malaman mo ang halaga ng bawat saging na pinagtatawanan mo noon. Hindi makapaniwala si Rafael. Magiging isang manggagawa, ang hari ng klase. Pero hindi ko kaya yan. Kung hindi mo kaya, hayaan mong bumagsak ang kumpanya mo. Piliin mo, Rafael, ang maging tunay na tao o ang manatiling mayabang at maging pulubi. Rafael, tanggapin mo na. Ito ang pagbabayad sa ginawa mo. Sabat naman ni Miguel. Sa huli tinanggap ni Rafael ang anak ni Daniel. Ang kwento ni Daniel Reyes ay nagbigay inspirasyon sa lahat ng mga naroroon. Ang turon na dating simbolo ng kahihiyan ay naging simbolo ng pambihirang tagumpay. Kinausap naman ni Daniel si Attorney Fernandez habang papalabas. Ang turon ay hindi kailanman naging kahihiyan, Ginoo. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang sarap ng turon ay nakasalalay sa kung paano mo ito lutuin at kung anong balat ang ibalot mo rito. Nakatayo si Daniel sa isang bahagi ng kanyang plantation. May isang malaking nag-aalala sa paggawa ng turon para sa kanyang manggagawa, si Rafael. Ang dating mayabang na binata ay ngayon ay nakadamit trabaho
Pawisan at seryosong niluluto ang turon. Nilapitan siya ni Daniel. "Kumusta ang turon, Rafael?" sabi ni Daniel. Bumagsak ang balikat ni Rafael nang dahil sa pagod, ngunit nakawiwiling ngiti. "Masarap, Daniel, sobrang tamis. Init ng mantika ay hindi lang nagpapalutong sa saging, nagpapabango rin ito ng tao. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin kung sino talaga ako at kung sino ang gusto kong maging." Ang turon boy ay hindi na isang katawagan ng pang-aasar, kundi isang pamagat na nagpapatunay na ang determinasyon, ang sipag at ang pagmamahal sa sariling pagkakakilanlan ay mas matimbang kaysa sa anumang yaman. Ang bawat turon ay may gintong balat at ang bawat Pilipino, gaano man kahirap ang simula, ay may gintong potensyal. Matapos lumabas ni Danny sa St. Jude High, ang kanyang mundo ay naging isang patuloy na paghahanap ng liwanag. Ang bawat sentimo ay may halaga at ang bawat benta ng turon sa gabi ay hindi lamang kita, kundi isang hakbang palayo sa nakaraang kahihiyan. Sa umaga, siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na pamilihan. Ito ang kanyang nakaraan. Nagkakarga ng mga sako ng bigas at gulay. Sa gabi ay nag-aaral siya ng Open University sa pamamagitan ng scholarship at nagtitinda ng turon sa tapat ng istasyon ng bus. Ang kanyang ina na may sakit sa puso ay ang kanyang tanging motibasyon. Isang gabi, habang nagtitinda siya, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Don Ernesto, isang retiradong food technologist na mahilig maglakbay at kilala sa kanyang pagiging philanthropist. Habang kumakain ng turon si Danny, bigla siyang nilapitan ni Don Ernesto. "Ito ang pinakamahusay na turon na natikman ko. Ang balat ay hindi matigas at ang saging ay matamis. Sino ang gumawa nito, binata?" "Ako po, Don Ernesto. Mula po sa sarili kong recipe," sagot naman ni Danny. "Ang recipe ay may potensyal, pero ang negosyo mo, binata, ay hindi dapat matigil dito sa gilid ng kalsada," sagot naman ni Don Ernesto. Ipinagtapat ni Danny ang kanyang kwento. Ang pagpapahiya, ang pag-alis sa paaralan, ang pangarap na gumawa ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pang-aasar sa kanya. Tumango naman si Don Ernesto at seryoso. "Alam mo, ang saging ay isa sa pinaka-pinagtatawanan at pinakamurang prutas. Pero ito ang isa sa pinakamahalagang export ng ating bansa. Ang iyong turon, Daniel, ay dapat na lumipad sa ibang bansa." Ito ang simula ng mentorship na nagpabago sa buhay ni Daniel. Si Don Ernesto ang nagbigay sa kanya ng unang kapital, ng mga koneksyon, at ang pinakamahalaga, ng kaalaman sa food science at international business. Ang pagiging consistent ay susi sa kalidad. Paano mo sisiguraduhin na ang turon na niluto mo ngayon ay kapareho ng turon na lulutuin mo sa loob ng 5 taon? Sabi ni Don Ernesto. "Kailangan ko pong maging precise sa sukat ng asukal at pagkabisado ng mantika. At ang saging, kailangan po ay export quality ang saging," sagot naman ni Daniel. "Hindi lang kalidad, branding, Daniel. Kapag nakita ng tao ang iyong produkto, ano ang gusto mong maramdaman nila? Awa o tagumpay? Gusto ko pong maalala nila na ang maliit na bagay ay maaring maging malaki." Itinatag ni Daniel ang Golden Pill Foods. Pinili niya ang pangalang ito dahil ang balat ay parang balat ng turon, naginintuan kapag niluto at sumasagisag sa pagiging matibay sa kabila ng panlabas na kahinaan. Ang kanyang produkto ay hindi lang turon. Ito ay banana spring rolls na may iba't ibang filling, frozen at handa ng lutuin sa ibang bansa. Ito ay Filipino street foods na ginawang gourmet. Samantala ang buhay ni Rafael, Carla at Miguel ay naging pagbagsak. Si Rafael ay nagmana ng malaking real estate development mula sa kanyang ama. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan at kawalan ng sipag, nalugi ang kanyang mga proyekto. Hindi siya nag-aral ng mabuti. Umasa lang siya sa pangalan ng pamilya. "Hindi niyo maintindihan. Ang market lang ang masama, hindi ako.
Kailangan ko ng loan extension. Dami ko ng pera. Kilala ako. Sabi ni Rafael sa isang meeting sa kanyang bank manager. Ipinagpapaumanhin ko po, Ginoong Rafael. Ang inyong asset ay hindi tumutugma sa inyong liability. Kailangan mong magbenta ng ari-arian o mawawala sa iyong lahat kasama na ang legacy ng iyong ama. Sagot ng bank manager. Ang luma niyang bahay at ang banana plantation ng kanyang pamilya ay nasa binggit na ng pagkawala. Ang irony ay matindi. Ang pamilya ni Rafael ay umaasa sa turon, sa saging, at ang pagtatawa niya kay Danny noon ay siya namang nagdudulot ng kanyang pagbagsak ngayon. Si Carla naman ay nagtatrabaho sa isang call center ay puno ng pagsisisi. Naalala mo ba noong pinagtatawanan natin si Danny na parang wala siyang patutunguhan? Tingnan mo tayo ngayon, Miguel. Nagtatrabaho tayo para sa ibang tao. Habang siya ay isang mogul. Huwag mo nang isipin, Carla. Siguro swerte lang niya. Hindi natin kailangan ng turon sa buhay natin. Ang pagtawa ni Rafael at Miguel sa tagumpay ni Danny ay isang mekanismo para protektahan ang kanilang mga sarili mula sa katotohanan na ang sipag at kababaang loob ay tinalo ang kayamanan at kahambugan. Matapos ang pahayag ni Daniel tungkol sa pag-aari niya sa banana plantation at sa kanyang kumpanyang Golden Peel Foods, ang katahimikan ay naging napakabigat. Si Rafael ay namumutla, nakatitig kay Daniel na parang multo. Hindi ka pwedeng maging may-ari ng San Rafael Farm. Iyon ang huling property na natitira sa amin. Sino ka para kunin yun sa akin? Sino ako? Ako ang taong pinagtawanan mo dahil sa amoy ng turon. Ako ang taong pinilit mong umalis sa St. Jude. Ako ang taong ginawa mong katatawanan. At ngayon, ako na ang legal na may-ari ng lupang yon. Rafael, binili ko yon sa tamang proseso. Lumapit naman si Carla at umiyak. Daniel, mag-uusap tayo. Hindi ka ba naawa sa amin? Kaibigan mo kami noon. Kaibigan? Tinawag niyo akong pulubi. Tinawag niyo akong hindi niyo kauri. Hayaan mong ipaliwanag ko sa inyo ang auri. Ang auri ay hindi tungkol sa dami ng pera na minana mo. Ang auri ay tungkol sa respeto sa pagod, sa dignidad ng pagtatrabaho, at sa pagpapakumbaba. Ginagamit mo ang success mo para maghiganti. Hindi ka nagbago, Daniel. Hindi ako naghihiganti, Rafael. Nagpapakita lang ako ng consequence ng iyong pagmamataas. Ang turon na itinapon mo noon ay ang mismong nagbigay sa akin ng kapital para bilhin ng lupa mo ngayon. Ang bawat golden peel ay may kwento ng tagumpay at ang bawat isa ay may presyo. Lumapit si Rafael na ngayon ay desperado. Daniel, pakiusap. Ang kumpanya ko babagsak. Kailangan ko ng puhunan. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Alam ko may puso ka. Ibalik mo ang plantation sa amin at babayaran ka namin unti-unti. Huwag mong gamitin ang awa sa akin, Rafael. Hindi mo ako binigyan ng awa noon. Ngunit hindi ako katulad mo. Hindi ako magnanakaw at hindi ako manghusga. Kaya tutulungan kita. At doon na tuloy-tuloy na tinulungan ni Daniel si Rafael. Rafael, wala na tayong ibang pagpipilian. Mas mabuti pang magtrabaho sa kanya kaysa maging pulubi. Sabi ni Daniel. Daniel, isang taon? Isang taon ako magiging magsasaka? Isang taon para sa iyong redemption, Rafael. Pagkatapos, kung matutunan mo ang pagpapakumbaba, ibibigay ko sa iyo ang trabaho bilang logistic manager. Sa huli, wala nang nagawa si Rafael kundi ang sumang-ayon. Ang lahat ay nakasaksi sa pagbagsak ng mapagmataas at ang pagtatagumpay ng humility. Isang taon ang lumipas ang buhay sa San Rafael Farm na ngayon ay Golden Peel Farm ay naging isang serye ng physical labor para kay Rafael. Araw-araw ang kanyang kamay ay naging magaspang. Ang kanyang balat ay nasunog sa araw at ang kanyang isip ay napuno ng pagod. Ngunit kasabay ng pagod at ng pagbabago. Ang bigat pala ng sako ng saging at 5 piso lang ang halaga ng turon. Paano nabuhay si Danny sa ganoon? Nakakahiya ako.
Isang araw nakita ni Daniel si Rafael na may ginagawang turon para sa break ng mga manggagawa. Masarap ba ang turon, Rafael? Oo, natutunan ko kung paano lutuin ito ng crispy pero hindi oily. Ang sikreto ay sa init at sa pagbalot. Naalala mo ba ang turon na itinapon mo noon? Huwag mo nang ipaalala, Daniel. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko. Ang pagtawa ko sa turon ay pagtawa sa inang bayan at sa pagod ng lahat ng Pilipino. Ngayon ko lang naintindihan ang dignidad sa bawat turon na binebenta mo. Ipinagpapaumanhin ko, Daniel. Patawarin mo ako. Matagal na kitang pinatawad, Rafael. Ang pagsubok na ito ay hindi para magiganti, kundi para makita mo ang halaga ng tao. Anong gagawin mo ngayon, Daniel? Tapos na ang isang taon. May trabaho ka na sa opisina, logistics manager. Pero may reminder ka. Inabot ni Daniel kay Rafael ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang maliit na bag, luma at sunog na balat ng turon. Nakasabit sa isang gintong kadena. Isuot mo yan. Sa tuwing titingnan mo yan, alalahanin mo ang amoy ng mantika sa silid-aralan. Alalahanin mo kung saan ka nag-umpisa at lagi ka magpakumbaba. Tinanggap ni Rafael ang alahas, umiiyak at niyakap si Daniel. Salamat, kaibigan. Ngayon, ako ay isang disipulo. Disipulo mo. Si Daniel Reyes ay hindi na ang boy turon. Siya na si Daniel, ang CEO, ang inspirasyon at ang patunay na ang pinakahamak na bagay ay maaaring maging ginto. Sa kasalukuyan, sina Rafael, Carla at Miguel ay nagtatrabaho na sa Golden Pill Foods. Nag-uumpisa sa ibaba, ngunit may dignidad. Natutunan nilang walang trabaho ang kahiyahiya. Ang kwento ni Daniel Reyes ay nagpatunay na ang pag-angat sa sarili ay hindi tungkol sa paghahanap ng shortest route sa tuktok, kundi sa paglalakad sa pinakamababang daan ng may dignidad at pagtsatsaga. Ang turon, ang matamis na saging na binalutan ng golden peel, ay simbolo ng pagbabago, ng pag-asa, at ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng puso, hindi kayamanan. Ang amoy ng mantika na dating amoy ng kahiyan ay naging amoy ng tagumpay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.